messaged us 2 more times. Oh, minessage daw po siya 2 beses daw po. Ito naman po yung sagot ni Michael. Huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Paninindigan daw po o maninindigan daw po ito si Michael sa lahat po ng mga sinabi niya doon po sa video. So paano na yan, Madam Risa? Mukhang lagot ka dito ah. Mukhang mauunsya mo yung plano niyo maging presidente ka ng Pilipinas. Kaya Madam Risa, ihanda mo na rin ang iyong sarili sa mga susunod pang revelasyon nito ni Michael dahil unti-unti naming nalalaman kung ano ba talagang ginawa ninyo dyan sa Senate hearing para lang palabasin o pagmukaing masama po ang mga Duterte, lalo na po yung mga sumusuporta dito. Eto na mga Lodi, sumagot na po si Michael dun po sa mga pinakitang resibo ni Senator Risa Hontiveros laban nga po dito sa pagsisinungaling daw po di umano ng dating witness ni si alias Rene. At eto lalo pong umiinit ang kanilang usapin. Pero bago po ang lahat mga idol, kung maaalala po natin, si Risa Hontiveros magsasampa daw po ng reklamo sa NBI laban po sa mga taong nasa likod ng kumakalat na alias Rene video. At eto na nga mga Lodi, dumulog na po siya sa NBI. Sabi po dito ng Davao Updates, look, miabot sa opisina sa National Bureau of Investigation o NBI karong adlaw. Ngayon daw pong araw na ito, dumulog na po si Senator Risa Hontiveros para daw po magsampan ng reklamo batay po sa mga pagbaliktad po nitong witness na si alias Rene. Tinagalog ko na lang mga idol kasi nga po Bisaya. Kung maalala po natin yung video po na sinasalaysay ng witness, sinasabi po dito na binayaran daw po siya ni Senadora para daw po tumistigo laban po kay Pastor Apollo Quiboloy, former President Rodrigo Roa Duterte at saka kay Vice President Sara Duterte sa investigasyon po sa Senado. Pero mga idol, sa lahat po ng mga akusasyon, madiin pong itinanggi o pinasinungalingan ito ni Risa Hontiveros. Ito po yung kanyang picture. Galing po ito sa NBI via GMA News Watch Plus mga idol. Ito na po, exciting! Ito po talaga yung magandang move na ginawa po ni Risa Hontiveros para nga naman po hindi po magmukhang guilty. Siyempre magsasampa ng kaso yan. Pero eto mga Lodi, ang pinakamagandang nangyari. Sumagot na po kasi si Michael sa lahat po ng mga pinakitang resibo ni Risa Hontiveros. Paano ba yan, Madam Risa? Paano mo itatanggi lahat ng mga sinagot ni Michael dun po sa iyong mga pinapakitang resibo? Eto tingnan po natin yung mga sinabi ni Risa Hontiveros at i-connect po natin sa sinagot po ni Michael. Eto po mga Lodi, panoorin po natin. He messaged us 2 more times. Oh, minessage daw po siya 2 beses daw po. Ito naman po yung sagot ni Michael. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Yari, hindi nga naman daw po siya nag-text ng anuman daw sa'yo, Risa Hontiveros. Alam nyo mga Lodi kung meron po talagang kinakatakutan ito si Michael na magdidiin sa kanya na ito nga po tinext daw po di umano ni Michael itong kampo po ni Risa, hindi na ako magsasalita, matatakot na ako. Madidiin ako Makukulong po siya mga Lodi kasi nanumpa po siya na magsasabi po siya ng katotohanan o pawang katotohanan po dun po sa Senate hearing. Pero eto nga mga Lodi, nakikita po natin ang dedikasyon ni Michael na totoo po yung kanyang mga sinabi dun po sa mga siniwalat niya about po sa pagbayad po sa kanya ng 1 million para lang po maging testigo laban po kay Pastor Quiboloy, VP Sara Duterte at saka kay Tatay Duterte. Yari ka talaga dito, madam. Dahil nga kasinungalingan daw po ang mga resibo na ipinakita daw po ni Madam Risa. Ito pa po mga Lodi tingnan po natin. Noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Ano po yung sagot ni Michael dito sa sinabi po ni Madam Risa Hontiveros? Huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga nasusuka ako sa iyo. Grabe naman yung sinabi ni Michael dito. Nasusuka daw po siya. Huwag nyo na daw po siyang gamitin dyan po sa inyong pakulo sa Senado. Yari talaga. Titindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko.
kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. O di ba mga Lodi? Paninindigan daw po o maninindigan daw po ito si Michael sa lahat po ng mga sinabi niya dun po sa video. So paano na yan, Madam Risa? Mukhang lagot ka dito ah. Kahit anong gawin mo pang pagbaliktad dyan, kahit magsampa ka pa ng kaso kung meron tong katibayan at may pinangahawakan to si Michael na ikaw nga po ay nagbayad para lang madiin si Pastor Apollo Quiboloy, VP Sara Duterte at saka ito po si Tatay Duterte, mananagot ka talaga. May plano ka pa tumakbong presidente sa 2028? Tapos ganito pala yung ginagawa ninyo dyan kung totoo man tong sinabi ni alias Rene o Michael? Yari na talaga. Ano na Pilipinas? Okay lang ba tayo? Imbis na po paimbestigahan ito si Senator Ontiveros, siya pa po ang may lakas na loob na magsampa ng kaso laban po dito sa siniwalat po ni Michael. Ganun po tayo dito sa Pilipinas. Imbis na kumilos na po ang ating ahensya ng gobyerno para nga po dinggin kung ano man pong sinabing salaysay nito ni alias Rene mga idol, wala. Siya pa po ang nagsampa ng kaso laban po dito. Paano na yan mga idol, no? Kung napatunayan o mapatunayan man na totoo po yung sinabi laban po dito kay Risa Hontiveros, ano na po ang gagawin ng ating gobyerno? Ano pong mga hakbang ang gagawin po ng Bongbong Marcos administration? Nako, kung mapatunayan na totoo nga nagbayad ito si Risa Hontiveros dahil malalaman din po natin kung totoo pong may pumasok na 1 milyon dito po kay alias Rene o ngayon po lumitaw na si Michael. Imposibleng hindi malaman yan mga Lodi. Dahil yung mga sinabing salaysay po ni Michael, yan po talaga ang iisa-isahin kung sino man po ang mag-iimbestiga o mag-i-hearing about po dito. Ay, naku, naaalala nyo po ba yung sinabi ni Risa Hontiveros? Eto, pakinggan nyo mabuti ha. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Mukhang ikaw yung pinapapawisan ngayon, Madam Risa. Dahil panay ka post o explain dyan sa iyong Facebook page. Pero kapag nagsasalita ka naman sa social media o dyan po sa mainstream media, panay ka naman tingin sa iyong kodigo. Bawal ba magkamali? Kasi kung totoo talaga lahat ng mga sinasabi mo, hindi mo na kailangan magkodigo, Madam Risa. Hindi mo na kailangan magbasa ng script. Galing yata sa iyong abogado. Kung maalala po natin mga Lodi, kung nakita nyo po yung video na si Madam Risa po naghihintay pa po muna nung masasabihin niya para kasi meron ding tinatype ang kanyang abogado nung time na nagsasalita siya dyan sa Senate. Ano na? Kaya pa ba? Parang pawisan ka na, Madam Risa. Mukhang mauunsya mo yung plano niyo maging presidente ka ng Pilipinas. Pahinga-pahinga rin kasi sa politika. Kailangan nyo na kasi munang maglaylo. Kung inaakala nyo kasi magdadagdag yan ng pogi points ang ginagawa ninyong paninira sa mga Duterte, lalo pa po kayong nadidiin dyan. Kagaya nung ginawa nila Martin Romualdez at ang grupo nito dyan po sa impeachment kay VP Sara Duterte. Ayun, halos karamihan po ng tumakbong congressman na pumirma po o nagpursige ipa-impeach si VP Sara Duterte, nalaglag po. At si Benny Abante naman mga Lodi, hindi po yata siya makakabalik bilang kasapi po ng 20th Congress. Kung hindi po dudugasin mga idol ha, yan lang po ang aking palagay. Kaya Madam Risa, ihanda mo na rin ang iyong sarili sa mga susunod pang revelasyon nito ni Michael dahil unti-unti naming nalalaman kung ano ba talagang ginawa ninyo dyan sa Senate hearing para lang palabasin o pagmukaing masama po ang mga Duterte, lalo na po yung mga sumusuporta dito. Tingnan po natin at abangan kung ano man pong isasagot uli ni Madam Risa Hontiveros, lalo na po nag-file po ito ng kaso o reklamo sa NBI. Stay safe mga idol and God bless you all. Duterte pa rin!